na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kami! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo. Ito naman po si Joseph Poco. At ito naman po si Papa Osin Odidier. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong ihigit sa amin? Ay! Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, i-chika na namin dali. Ay, naku, syempre, itong outfit namin may pinanggalingan. Ay, saan? Ay, galing kami sa PBB. Oo nga. Yung spotlight. Yes. Oo, diba? Yung mga Star Magic Artist Night, diba? Correct. Na Oo. naging bahagi ng collab edition. Yes, ang pusi Yes. na. Oo, Oo. ayan po. Siyempre, yan ay napanood na ninyo, hindi ba? Pinalalabas lang namin ulit. Kasi nakalimutan ng iba o yung iba hindi pa nakakapanood. Kaya Yes. yan, pinapakita namin sa inyo yan. Oh. Oh, at nakakatuwa, ano, yung nagkaroon sila ng premium. Oo, Nay. Di ba? Yung mga sikat na, mas lalo pang sumikat. Correct. Yes. Oh. At syempre, may mga katanungan mula sa mga taga-media, mga vloggers. Ang sinagot naman ng ating mga PBB collab stars. Mahusay nila sumagot, no? Yes. Yung ibang mga tanong, parang mga pang, Miss Q&A eh. Oo. Diba? Si Direk, ano rin Direk Lauren Jogi. Meron din mensahe. Ay, Nay, nakaka-touch. Oo. Eto na yung sabi niya. Most important thing sa inyo, sa inyong 10 minamahal namin Star Magic Artists. Thank you very much. You did a wonderful job. Alam niyo naman, this is one of the most successful editions. It would not have been possible kundi dahil sa inyong 10 at syempre sa mga kasamahan natin na kapuso artist, partner artist. Kanina tinatanong kay Yata, remember you asked kung ano sana yung what do you want to be remembered for? Tama ba? Ito ba yung tinanong? Ano na? Sulat? Oh, I hope you remember the season for a cast of wonderful artists and human beings. More than anything, hindi po sila naging artista sa bahay na to. Sila po ay nagpakatotoo, sila po ay nagpakita ng kanilang kahinaan at kalakasan. And I hope people will find inspiration sa pinagdaanan nilang buhay, sa tapang na pinakita niyo. We would like to thank you for the courage. Alam ko may agam-agam ang ilan sa inyo bago pumasok sa bahay na to. But you took on the challenge. You were courageous enough to share your life lang, especially you. I know it was daring step for you to do that. But I hope it was liberating also for you. And when I see you perform now, parang ibang-iba na yung nakikita ko. And I hope you all be humble, diba? Minahal kayo ng tao, and sana yung pagmamahal na yun, you keep that core memory. Kasi hindi naman, itong bahay na to, hindi natin alam kung kailan na lang to. You know, this is also up for not being with us for a long time. So again, maraming salamat sa inyo, AC, Emilio, mga nasa ibang bayan, nasa ibang lugar. Thank you for your participation. Thank you for being a housemate. You are really a wonderful set of housemates. At hindi kayo makakalimutan ng sambayanan dahil sa pinakita niyong samahan at pagmamahal sa isa't isa. Again, thank you very much on behalf of your Star Magic family and ABS-CBN. Maraming salamat po. Sabi nga ni Direk Nay, di ba, ito daw yung isa sa pinakasikat na edition, pinaka-successful na edition, di ba? Parang hindi naman mamaloy. Bakit? Kasi yung sabi ni Fiang, kanila daw batch yung pinakasikat. Alam mo, tanggapin natin yan bilang opinion ni Fiang. Yes. Kasi yun ang pakiramdam niya, hindi ibigay natin sa kanya. Yeah. Diba? At saka love your own. Exactly. Diba? Ganun lang naman yan. Kahit naman kunwari tayo makapasok doon, o feeling natin tayo yung pinakamahusay na batch. Naku. Ayaw mo lang mabash ng mga fans ni Fiang. Marami yun. OG. Pati lang kami ng batch. Diba?
Kakaloka. Pero ang maganda sinabi na ni Direk Loren, ano, na yung mga Star Magic artists na yun na pumasok sila doon not as celebrities but as human beings. Yes, Nagpakatotoo sila, pinakita nila yung kanilang tunay na pagkatao sa likod nung ningning at kislap ng show business, di ba? Totoo yan. Pero lagi ko sinasabi, hindi porke nagpakatotoo ka sa loob, paglabas mo, tatanggapin niya ng iba. Yes. Na hanggang labas, kengkoy ka pa rin, or alam mo yun, yung parang lagi kang real talk. Di ba? Kasi dun sa loob talaga magpapakatotoo ka kasi wala kayong choice, nakakulong kayo. Tapos wala pa kayong cellphone, hindi nyo pa alam kung ano nagaganap sa labas, hindi nga kayo nakakakita ng araw at ng gabi. Hindi nyo alam, di ba? Nalalaman nyo lang na gabi kapag pinatutulog na kayo dahil alas 11 na ng gabi. Yung ganon. Pero paglabas, syempre dapat meron tayong character development. Si Pian ba yan, Tito Oji? Lahat. Okay ka? Kasi parang ano Lahat dapat. Yes. Parang iyan kasi yung most common case yan Naku. mga character development Ay. Naku, Teka lang, Nay. Merong isang magandang tanong kanina na curious ako marinig yung sagot mo Ano yun? Yung tanong na kung papipiliin ka, box office hit o acting award? Box office hit. Bakit? Ha? Ang bilis na nito magtampo. Sinagot na nga Ha? Why? Bakit box office hit? Pag box office hit, ibig sabihin na tulungan niya yung producer na kumita yung pelikula kung saan kasama ka. Ngayon, pag box office hit, maraming nakapanood ng iyong performance. Ha? Ngayon, pag pinuri ka pa nila at nakarating yan sa mga award-giving bodies, posibleng mapansin ka, i-recognize yung iyong talento sa pagganap, hanggang sa manominate ka, hanggang sa manalo ka. Kasi maraming nakapanood. Pag maraming nakapanood, ibig sabihin, ganun tinangkilik ang iyong performance. Hindi yung acting piece o acting award ang hinahabol mo, pero kukunti lang nakapanood. Tapos, nung nagka-award ka, doon sila na-curious na panoorin yung pelikula mo. Kaya lang, wala na sa sinihan. Hindi na palabas. Hindi na palabas, di ba? Mas maganda pa rin yung box office. Yun, di ba? Yun pala. Anyway, agree rin naman ako sa sinabi ni River Joseph kasi gusto niya acting, di ba? Yes. Kasi gusto niyang mapansin yung kanyang stellar performance. Ang exciting dyan, Mamaloy, ay marami ng offers yung mga PBB collab stars. Yes! Pati yung mga GMA, yung mga kapuso. I'm sure marami na rin silang, aani rin sila ng tagumpay sa mga endorsements, sa mga shows, di ba? Yes. Sabihin nyo ng tigo 1 million lang ito, pero mas malaki pa yung ginastos ng mga kapamilya nila para iboto sila, isave sila. Di ba? Sabihin nyo ng ganon, pero hindi. Kuminang sila. Nagkaroon sila ng premium, so paglabas nila ng bahay ni Kuya, nandun na sila sa bahay ni Ate. Ay, sorry. Hindi. Paglabas nila ng bahay ni Kuya, tumaas na yung kanilang premium, tumaas na yung kanilang value. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya tinan mo yan, kahit si Clarice de Guzman sa concert yan, patok yan. Di ba meron ng concert si Clarice? Yes! Oo. Soon! Di ba? Bang natin yung detalye niyan. Kasi magkakaroon na din daw siya ng album. Ay, oo, nabalita ko nga kung anong title ng album. Ano? Sorry, nakatapak ako ng love team nyo. Ha? Akala ko naman, OA. Ang lalim, ang dingin naman na. Wala ka naman entry, Diyos. Ang OA! Hindi lang nakasabat? Wala nang anong entry? Pero nag-walk out siya doon. Please Okay. walk out. Please walk out. Don't OA! Wala lang go nasabi, back, pinalit mo ha? na ako. Don't go back. Yes.
Stay there. So, si Mrena na lang po, tsaka si Jex. Yes. Yung ating pagaling-halina. Yes. Ay, grabe kayo. Kayo naman hindi mabiro. Acting lang naman tayo. Anyway, maraming salamat sa Star Magic na nag-imbita sa atin. Thank you so much, Direk Lauren, sa iyong token of appreciation. Na-appreciate na tayo. Yes, thank you, Direk. Yes, oo, ayan. Alam mo, no, bukod sa PBB, naging controversial din itong Bini. Oh, bakit? Kasi nga, dahil nag-guest sila dun sa isang People versus Food vlog, na isang international vlog ito, no? So, pinatest sa kanila yung mga Pinoy food, yung mga Pinoy snacks, yung mini merienda, yung tinutusok-tusok sa kalye. Katulad ng Betamax, ng isaw, dalawaw, tatlo. Isaw lang! Wala ako eh. Walang dalawa. So, kung ano-ano yung pinatikim sa kanila. Diba? Tapos, umani sila ng bash. Because? Naaartehan sa kanila. Saka yung ano daw, bakit daw parang hindi makakain ng Betamax, ganyan, bakit? Pinoy food yan, tapos kayo dapat nagtatangkilik, nagpo-promote ng Pinoy food sa ibang bansa, tapos ayaw nyo ng food, ganyan. Diyos ko po, alam mo, sari-sari, ayan po, yung mga comments nila. Ako, hindi na namin mabasa sa dami ng mga narrative ng mga netizen para lang sila ay i-bash yung Bini, no? So ako mababash din pala ako. Bakit? Hindi pa ako nakatikim ng Betamax eh. Ayun, i-bash nyo siya. Tingnan natin kung gano'n kakasikat, ha? Hindi ko. Tingnan natin. I-bash nyo siya. Ibig ko sabihin, meron tayong mga pagkain Pinoy na hindi natin nakakain or kinain pa. At hindi kasundo ng ating panlasa. Diba? Hindi lahat kumakain ng okra. Diba? Diba? Ang tagal ko bago ko na-acquire yung taste ng okra. Oo. Diba? O yung Betamax, nakikita ko siya sa, kinakain ko yung isaw, baboy, isaw, manok. Pero yung Betamax sa kay Adidas, hindi ko pa siya nakakalakasan ng loob na tikman. Ako naman talaga, ito mo ng Betamax, hindi ako kumakain niya. So, bash me all you want. Okay! Nainggit sa Bini. Nagpapabash nyo ako kasi kumakain ng Betamax talaga. Ng Bini. Ito pa dagdag nyo, hindi ako kumakain ng Kainito tsaka Atis. Talaga? Masarap ng Kainito. Hindi ako kumakain. Hindi ako kumakain. Diba? Kahit nung patay gutom pa kami, hindi ako kumakain talaga ng Atis tsaka ng Kainito. Bash me all you want! Gusto, alam mo, sa manok, once, yes, nakakain na ako ng bituka ng manok. Kahit yung atay ng manok, nakain ko na yan. Pati Adidas, nakakain na ako yan. Ang ending, kaya lang hindi na ako kumakain ngayon kasi nga, tumaas yung aking uric acid. So, bawal yan sa akin. Basta lahat ng bahagi ng manok, nakain ko na. Talaga? Diyos, ikaw, kumakain ka ng puwet. Pag mahal ko, Tito Oy. Hindi! Hindi yun. Puwet ng manok. Sabi ko eh. Ba't naman? Parang hindi ako naniniwala na pagmahal lang niya. Lahat naman mahal mo. Hindi ako kumakain ng Naku. Tumigil ko nga dyan. Gusto ko. Sabi kayo, sorry naman. Tapos pag may message sa amin sa lalaki, hindi po totoo yun. Sabi ko, Joso. Kinain niya po. Hindi naman po ako manok. Sabi kayo. Ay na. I'm sure yung mga ka-updates natin, meron din silang hindi kinakain or hindi pa nakain. Kayo po, may comment nyo nga po below kung ano yung mga hindi nyo kinakain at ayaw nyo subukan kainin. Tsaka i-comment nyo na rin kung ibabash nyo kami dahil hindi nga ako kumakain ng Atis at ng Kainito. Tingnan ko na kung marami akong fans. Marami ayaw nung mga ganyan. Although masarap yun sa iba, pero ako talaga hindi ako kumakain nun. Yes. Ko masyadong gatas. Yung gano'n. Madagta. Pasensya na kayo. Pero kung ano naman, kung gusto niyo kay bash, gusto ko lang malaman kung marami akong bashers. Kung marami ka ng apektuhan? Alam mo, sa totoo lang, itong sa Bini, alam ko somehow,
naapektuhan ng Bini kasi ang dami-daming ang naaartihan sa kanila. Ang dami-daming kumu-question sa kanila na parang Pilipino ka tapos hindi ka kumakain ng ganito tapos ang arte mo sa ganyan, ganyan. Tapos ang next daw na topic ay Bini visits Philippines. Ayan na nakalagay dyan, Bini visits Philippines. Ayun, ang daming ang comment na nakuha nung comment na yon. Yung parang lalong pinalalala yung sitwasyon. Sa totoo lang, kung meron naman tayong mga pagkain talaga hindi natin kinakain. Pagkain Pilipino yun, ha? Diba? Meron yung mga parang mga uod na na mga maliliit na kinakain din, parang ini-snack din siya. Oo. Iba may mga ganun. Diba meron ng kulangot kinakain? Hindi yun nandun sa bamboo. Oo. Diba kulangot yun? Diba? Yung parang coco jam. Huwag na kayong sabi ni, huwag nang mean yung iba. Okay lang na sana constructive. O huwag yung mapanira. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman nila overnight yung ginawa. Yung kanilang pangalan. Hindi naman nila overnight na establish yan. Sobrang ang haba din ng panahon ng kanilang ipinundar sa pangalan na yan na Bini para lang mabuo yan. No? Tapos ikukumpara pa natin sa SB19. Magkaiba naman yun, mga guys yun, ito mga girls. Diba? Kasi, tinan mo yan, darating din ang panahon, mababash din ng SB19 dahil feeling ng iba, oops, parang may mali. Parang awkward yung ginawa ni Stel o ni Josh o ni Justine. Pero alam mo, at the end of the day, dito mo mararamdaman kung gaano pa rin ka-relevant ang Bini. Kasi nga, sabi ko, may naapektuhan sila sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga pronouncements, sa kanilang mga opinion at pakiramdam at reaksyon. Alam mo, kasama natin ipinanganak yan. Pag mag-aartista ka sa mga panahon ngayon, dapat matibay din ang dibdib mo sa lahat ng bashing, sa lahat ng pang-ookray. Diba? Pag hindi talaga matibay ang dibdib mo, pag-isipan mo maigi. Kung magtatagal ka ba rito, o magpapatuloy ka na lang sa pag-aaral, o magtatrabaho ka na lang in private, diba? Pero pagka ganyan, ako as a manager, hindi naman kami nag-trying hard na ipakilala sa kanila kung ano yung panlasa namin sa bawat pagkain kinakain namin. Kasi may mga nagre-react. Yung iba naman, nakakatuwa kasi pinagtatanggol lang din. Kasi hindi naman talaga lahat ng pagkain Pinoy kinakain natin. Totoo. Parang sa akin lang, sinabi ko nga dito sa huling vlog natin na napakadaling mag-comment. Yes. Kumpara sa mag-content. Diba? Yung content natin, yun ang huhusgahan nila. Pero sila mismo nanguhusga, hindi makagawa ng content. Kahit kami dito, hindi rin naman kami nakakaligtas sa mga bashing. Binabash din po kami. Pero, the moment basahin mo yung bash, at the moment patulan mo yung bash, ibig sabihin, effective yung bashing. Kasi na-trigger kang sumagot. Diba? Kaya, congratulations sa Bini dahil binabash kayo. Binabash kayo kasi effective kayo. Kasi, nandyan pa kayo. Kasi, nakaka-relate yung iba, nakaka-apekto kayo ng buhay ng ibang tao. At higit sa lahat, relevant pa rin kayo. Pag wala nang pumatol sa Bini, kahit ano pang gawin yan, kahit ang kainin nila yung stick lang ng barbecue o stick lang ng isaw, diba? Tapos hindi sila pinatulan, doon kayo mangamba. Ba't parang wala nang pumapatol sa akin? Wala nang sumisita. Para na tayong the boy who cried wolf. Ayaw na tayong patulan. Diba? Kaya gano'n pala yun. Kaya pala si Diyos ay hinihingi yung mga stick doon sa mga barbecue. Oo. Yun na lang din kakainin niya. Oh my God. Wala nang makain. At saka with addition. Wow, with addition dito, Ogie. Kaya ang iba nagagaya sa Bini kasi dito parang ang arte-arte na nila magsalita, parang ilang taon na sa ibang bansa. Ayan na nga sabi ko. Ang nag-interview sa kanila, nag-i-English, hindi naman Pinoy. So, siyempre, trying their best na makakommunicate ng maayos sa nag-i-interview, nag-i-English. Dahil kahit ako, kunwari ako, nag-i-English ka,
kung hindi kita kayang tapatan, hindi na lang ako mag-guess kasi magmumukha akong trying hard. Hindi naman sila trying hard, mahuhusay naman sila mag-English. Kaya lang, yung ibang sentence sila medyo may mali ng grammar, sinisita din, o diba? Sabi nga ng marami sa ibang netizen na nambabash, kayo na ang perfect. Kayo na ang perfect. Sana kayo yung nasa pwesto nila. At saka ang English naman po, second tongue natin. Diba? Expert tayo sa Tagalog. Meron pa ako isang naalala na pagkain na hindi lahat kinakain. Ano? Balot, diba? Yung balot. Sisiw ng balot. O, diba? Yung iba na-aartehan sa kanila, hindi raw niya, naaawa daw siya sa sisiw. Ganyan. Naku, basta isa lang masasabi ko sa pagkain ng balot. Ano? Sisiw lang yan. Pero sa totoo lang, ako mismo, sinisip-sip ko lang yung sabaw. Pero pag nakita ko na talaga yung sisiw, hindi ko na talaga siya malunok. Naku, i-bash nyo ako! Yun, Teka lang, paano ka mababash? Hindi kailangan maarte yung pagkasabi para mababash ka. Ew, sisiw! Tama lang naman yung aking katwiran lagi. Pag ayaw mo mabash, magtanggal ka ng softment kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, dapat kayanin mo yung bashing. Oo. Lalo na sa mga sa mga celebrities, di ba? Siyempre, tuwing meron ka mga ganyan, mga interviews, di ba? Lalo mga interviews. Diyan ka kailangan laging handa na bawat lalabas sa bibig mo, merong mag-agree, may mag-disagree, may deadman. Ito nga, di ba, naalala ko bigla si Pokwang, di ba? Bakit? Di ba, binasya ng mga fans si Fiang. Dahil sa sinabi niya na maging humble ka, ganyan. Kasi nga, sinasabi ni Fiang na ang Gen 11 ang pinaka-breaking, di ba? Tsaka yung pinakasikat, wala raw tatalo sa Gen 11. Again, opinion na naman ni Fiang yun. Tapos, syempre, opinion din naman ni Mamang Pokwang yun. Na dapat daw magpaka-humble. Tama naman. Tama naman. Tapos yung, alam mo, mababasa mo talaga yung ibang netizen, talagang sasabihan nilang daw si Pokwang, kung ano-ano. Alam mo yung parang parang number 1 lang ang pinag-uusapan, nandun ka sa number 10. Nanganak na lang nanganak. Oo, yung dapat, mag-focus lang tayo kung ano yung topic. Yun nga yung topic, tapos eto na, nakakaloka. Pati yung interview dati ni Kuya Boy Abunda, kay Ella Cruz. Lumabas din na parang sumama loob ni Ella kay Pokwang. Inilabas din yun ng ibang fans. Bilang pagganti nga sa pagsasalita ni Pokwang dito kay Fiang. Eto. Nasaktan ka doon sa post ni Pokwang? Hindi ko pa inasahan na masasabi niya yun. Naging nanay ko po kasi siya eh. Even though 10 years ago, okay lang yung isang tweet. Pero tatlo po kasi yung nakita ko eh. Yung pangalawa, okay na. Below the belt na. Tapos yung isa, yung writer ng Ariana, kasagutan niya. Naalala ko, binibisita ko pa sila palagi pagka mga break time nila. Even after the show. So, masakit. Masakit po na yung mga taong hindi mo talaga inaasahan. Sila pa yung makakapagsalita sila ng ganyan sa'yo. Hindi ka man lang nila tinext. Hindi ka man lang nila diniem man lang kahit sa Instagram. Ayan. Gano'n na yung katagal. Ang tagal na niyan. Diyos ko, nagkapatawaran na yan. Mag-ina na yan sa Ariana. Sirena. Oo. Tsaka hindi kasi yan parang, di ba, sinita ni Pokwang si Ella na ang history daw ay parang chismis. I remember that. Parang walang katapusan yan. Sa totoo lang, hanggat may sinasabi ka, may sasabihin pa rin ng ibang tao. Hanggat may opinion ang bawat isa, di ba, Nay? Oo. Yung sabi ko nga, tinan natin na, pag sininok lang yung isang Bini girl, Bini member, ano ba yan? Nakakaloka, sininok ako. Sabihin mo, ang arte-arte mo, normal lang naman ang sinisinok. Sinasabi mo pa. Diba? Parang sana ilalagay ng mga bata ang kanilang sarili.
Di ba? Ang maganda siguro dyan na bigla ko naalala, we can always agree to disagree. Yes. Di ba? Na Spin yung away. opinion mo. Di ba? Parang opinion mo is opinion mo. Ito yung opinion ko. Hindi mo Correct. kailangan tanggapin yung opinion ko. At least nasabi ko lang din yung opinion ko. Correct. Oo. Speaking of bashing dito, OG, Oh. si Aura din hanggang binabash pa din. Kahit Bakit? kahit nag-post na siya ng graduation picture niya, Oh. binabash pa rin siya ng mga netizens. Dahil yung dating nangyari. Oo, ibinabalik pa rin sa kanya yung ginawa niya dati. Ay, nako. Oo, tapos, nakalagay kasi doon sa she graduate, parang he, ganyan. Tapos, congratulations, brownie. Parang hindi na sila naka-move on sa ginawa ni Aura. Dahil gumraduate na nga si Aura, mukhang merong gustong i-correct itong si Sir Jack Argota. Dahil nga si Aura ay graduate na nga ng senior high school, ay bukod sa mga pagbati, si Sir Jack Argota ng Sir Jack Gaming ay inilinaw niya. Anong her? Congrats bro! Ibig sabihin, hindi raw her si Aura kundi him. Kaya bro ang tawag ni Sir Jack Gaming. At hindi naman to pinalampas ng kampo ni Aura. Gamit ng kanyang Facebook page. Ang sabi, sa pagiging mabait na nga lang babawi, hindi pa nagawa. Yun ang sagot kay Sir Jack Argota. At ang sabi naman ni Jack, ay idol daw niya si Aura. O di ba biglang naging idol? Pagkatapos ngang umani rin ng mga batikos at ng bash itong si Sir Jack mula sa mga ka-pride. Nakakapagod itong netizen. Oo, yun nga. Napakita na nga yung tao na kahit Diyos ko. nagawa na siya ng kabutihan na ng bagong Hindi na mo buhay. nga, kaya nga si Bibi Gandang Hari graduate at 57. Di ba? Oh. Summa cum laude. Di ba? Oo. Congratulations. I'm sure yung iba may baby. sinasabi rin nga ano yan, bakit ngayon mo lang na-achieve yan, dapat noon pa, kung kailan ka tumanda, ganyan. Gaya nga nung sinabi mo dahil nga sa digital world ngayon, dahil real time, lahat meron ng opinion at pwede nilang i-post right away. Yes, basta ingat-ingat lang tayo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin ko nakapost yung hotel vibe na condo unit na ginawa namin. Sana po ay maibigan po ninyo. At kung nais po nyo magpagawa ng inyong mga spaces, condominium o bahay, nandiyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy. Visit nyo na po yung aming social media accounts. Yes. Thank you so much! And the Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat po ng ABS-CBN sa Grand Floor lang po ng Grandia Place. O, diba? Yung aming mga endolift, yung facial ni nanay. Anong ginawa mo kahapon? Hyaluronic. Hyaluronic facial, Yes. diba? At sa mga drips po nila imported from Switzerland. Yes, totoo yan. Josan. Ako naman, syempre, Dr. JC Solis ng Gorgeous Yes. Smile. Ayan, at Headway Hair Salon. Yes. At kaya dito, Oji, nagpunta ako sa Ideal Vision. Ayan. Yeah. At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Miss Jessie Menjola Manzano. Yan. Ayan, ang kanyang pag-amin kung alin sa mga nasa Google ang gusto niyang ipabura at kung ano yung fake news na gusto niyang linawin. Ayan, sa OGBS Inspires. At syempre pa, ang How to Get Away from My Toxic Family. Naku, andyan po kami ni Mama Loy, ni Jex, Yes. sa Dubai sa 26, sa July 26 ha. Ayan po ang Yes. detalye. See you! At syempre sa July 27 naman ay nandyan din kami sa Abu Dhabi naman para sa Yes. screening ng naturang pelikula ni Zanjo Marudo at ni Susan Africa at Richard Kwan, Noni Yes. Benjamino at Kim Rodriguez at marami pa pong iba directed by Lau Fajardo Yes. from OGD Productions and Creative Den Entertainment. At yan ay hatid sa atin ng SRK ng AEP, E-Talents International at ng Thousand Square. Thank you so much. At ng Last White ni Sam Versosa at ni RS Francisco. Thank you so much sa nag-sponsor sa atin. Thank you po. We'll see you there mga kababayan para sa inyo tong pelikulang Yes, ito. promise. Sana po, bago po kayo magsalita, maalala nyo po na may utang po kayo sa akin. Ang bastos ng anak mo, Aurora, ha? Parang hindi ka nanay kontratuhin. Wala siyang utang na loob. Ano ba yan? Ang toxic? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng anak?
Walang-wala na rin ako. Ubus na! Inubos nyo! Hindi ko na kaya, Nay. Pagod na ako. Wala pong pamilyang ligtas sa pagsubok at problema. Maging ang anak ng Diyos ay dumaan sa matinding hirap. Si Arsenio, napakasipag nun at galante. Tuwing umuwi siya galing sa Dubai, lagi siyang may pasalubong sa lahat. Daming handa na ya. Wala yung budget. Bakit parang ang itim nung kisame natin, di ba? Pinapinturahan na natin, ya? Oh, inaanay na ba yung sahig? Hindi ka naman nagsabi na uuwi. Well, darating mo lang eh. Hindi mo napapansin ha. Relax na muna. Naging madamot siya. Hindi na ako babalik ng Dubai. Hindi negosyo kami. Ano yan? Nag-relapse ang kuya mo. Kailangan ko siyang iparehab. Malaking pera yun. Si Kylie, yung tuition niya. Kulang yung pinapadala mo buwan-buwan. Kaya napilitan ako sangla ang bahay. Senyo, kailangan na natin mabayaran yung bahay. Baka maremeta. Saan tayo titira? Buntis ako. Dapat magpakasal na sila. Dapat en grande. May dehado tayo. Babae ang atin. Sino ho gagastos? Aba, hindi ako. Ano naman ang silbi ng pag-abroad mo kung wala kang ipon, hindi ba? 3 milyon yung pinag-uusapan natin ditong pera. Ano ba naman yung sana binayaran mo kahit pa konti-konti? Naskam ako. Lahat ng ipon ko nawala. Kailangan ko rin ng pera. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Sa akin yun na inasa lahat? Bakit ba na yun? Pagpahingin mo naman yung titulo. Sa iba to? Kailan mo? Bayaran mo muna ang utang niyan. Bayaran mo ka na dito! May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Siya yung kumutang, ako magbabayad, Nay. Walang kwentang kapatid niya si Arsenio. Di ba kami pamilya? Ano tingin niya sa amin, ha? Mga walang kwentang basura? Mahal niyo ba talaga ako? Mahal ka namin, anak. Hindi niyo ako mahal. Ayan, di ba? Ikaw yan si Arsenio o yung nanay ni Arsenio. Ay! Yan ang inyong... Si Josa parang yung tsahin ni Arsenio Oo, mahadera. Oo, di ba? At syempre, sa Perth, Australia naman sa July 27. Ha? Ay. Oo, tayo Dami, dito. ah. At sa July 29 naman ang premiere night ng How to Get Away sa SM The Block. Wow. Ayan, ha? At July 30 po, exclusive sa SM Cinemas. Open na po ang ticket selling online, ha? Ayan, July 30 onwards. Simula July 30 pa na Dami ito na po. namin nga Black Screen. Dapat mapanood dito dahil gusto makaka-relate kayo. Yeah. Yeah. Kung hindi kayo makaka-relate, ang swerte nyo. Sabi nga ni Sancho. Kasi hindi sila makaka-relate. Ang swerte nyo, hindi ganun ang family nyo. Ha? At syempre pa, maraming salamat sa aming sofa. Ayan. Thank you Sir Charles Solano, ang Silpul Joyce. Ayan. Furniture. Naku, ang ganda ng furniture namin. Ayan yung ginamit namin ni Jessie Menjola. Oh. Ayan, oh, yung sofa. Ayan. Kung gusto nyo magpa-sofa, diyan kayo kay Sir Charles. Ng Silpul Joyce. Ayan. Paano kung gusto magpasok pa? Magpasok pa. Ito po ulit ang inyong lingkod, Papa o si OG Diaz, lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan! Ichika mo na! Ay! Ano ba yan? Nakakaloka. Sino ba yan? Opo! Diyos ko, wala akong ino-order na ganyan. Ako, kilala ko na kayo. Mga budulero kayo, yung mga ganyan itsura, mga modus kayo. Diyos ko, wala akong ino-order. Tapos babayaran ko. Diyos ko, wala akong ino-order talaga. Umalis ka na. Libre! Ito naman. Uy, naku, maraming salamat. Sorry sa mga nasabi ko. Ang bait mo naman. Sabi ko ka pala ng mukha mo, di ba? Hindi mo kilala yan. Libre! Hindi mo makilala yan? Sino pa siya dito, OG? Diyos ko yung nanalo sa rest back sa tawag ng tanghali. Yes! Si MMG. Okay, tatawag ko lang sa Kursiga. Napapanood kita sa Pilipinas Got Talent. Ang bata mo pala. Gaga, si FMG yun.
Sabi niya, ano ba? MMG! Ano meaning? Mamaya gaga. Ay, nakakaloka. Ay, Diyos ko, halika nga rito, MMG. Diyos ko, order na heavenly dessert. Yes! Madalya ng producer ng show ni MMG. Yes, ang kanyang concert. Yes! MMG. Ayan, uy, anong pakiramdam? Bigla ka magkakaroon ng concert. Well, unang-una, gusto ko magpasalamat syempre. Chef Jen, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Kaibigan namin sa Chef Jen. First time po namin actually, parang, first time ko siyang nakilala namin. Sobrang, sa itsura, masasabi mong, parang nakakatakot, nakaka-intimidate ka usap si Chef Jen. Pero sa totoong, ay mabait Oo, super! Kaya sobrang salamat. And of course, Sir Ferdy, maraming salamat. Yes, Sir Ferdy. Yes. Biro mo yung yung mga level na pinoproduce ni Maring Jeng. Di ba? Nina, Noy Volante. Ngayon, MMG na. Wow! Nakakaloka nito si Chef Jen ay may-ari ng District 1. Yes, pati ng Heavenly Desserts. Kung saan sa July 25, merong show dyan yung alaga yung singer, si J. Ay! Pero syempre, ang kausap natin ngayon ay si MMG. But MMG? Actually, Mark Michael Garcia po. Kasi masyado po mahaba yung name ko. Yung iba po kasi na... Baka hindi lang yung name mong mahaba. Gumagana talaga yung utak mo. Mabasa ko ng mga fans. Teka lang, baka yung hindi yung kanta ipasample mo, ha? Teka lang, patitigasin ko. Ay, ano ba yan? Diyos ko, ano ba? Pinsisisihan mo bang patigasin? Ayan. Anyway, okay. Kaya MMG dahil napakahaba nga. Yes, Mark Michael Garcia. Yes. Pero nung ka pa ba tinatawag na MMG? Hindi, actually, nung after ko ng TNT, medyo nawalan po kasi talaga ng gigs kasi nasa banda po ako. So, nagalang po ako ng output. So, pumasok ako ng Kumu. Nag-Kumu ka din. So, siguro sa buong time na pandemic talaga doon lang ako. So, my God, syempre, lalo na pag giniginaw ka, talagang magkukumo ka. Kumot yun na! Kumot yan! Sabi niya. Sorry. So, ito na nga. So, nagkukumo ka. Sa Kumu, doon ka kumikita, tama? Yes, okay. So, madami ka nang na-establish ng mga friends, mga fans, mga gifters. Yes, diba? Proud akong sabihin na dahil sa Kumu nakaipon ako, nakabili ako ng sariling bahay. Ba't ginaginaw ka ba? Kumot yun! Walang na-inlove sa yung bad. Wala naman. So, ginagawa mo sa Kumu, you sing? Yes, opo. So tuwing naka-live ka, nagre-request sila, tapos kinakanta mo? Opo. Actually, ang nagpakilala sa akin ng Kumu, si Mr. Daniel Ong. Siya po yung nagpakilala sa akin. Ito yung yung director. Iba yun! Daniel yun! So doon ka nagsimula gumamit ng MMG? Opo. Congratulations dahil yung original lyrics daw ng Run to You na pinasikat ng namayapang si Whitney Houston. Yes. Ay sa kanya na ipinagamit or ipinamana yung original lyrics noon. Yes. Sandali lang. Original. Maganda naman yung kay Whitney Houston. So, mayroon pa original ito. Anong kwento rito? Well, actually, nagsimula po itong lahat po kay Sir Alex Reyes. So, physical therapist po siya ni Sir Alan Rich, which is yung composer po ng Run to You. Actually, dalawa po sila, si Alan Rich and then si John Friedman. Dalawa po sila nag-compose ng Run to You. And then, supposed to be heartbreak song siya dapat. Okay. Tapos, hindi kasi siya sumakto, hindi siya sakto dun sa plot ng scene ng the movie, yung movie ng The Bodyguard. Kaya pinapalitan po nila ng love song. So, from Broken Hearted to love song, ganon, from breakup to love song.
Kaya etong song na to was never released publicly talaga. So for like 35 years, ganun siya katagal na. Grabe! Oh. Okay. Naku, syempre, yung mga ganyan, na-curious sila. Alam mo yung Run to You? Ano pa? Paano ba yung Run to You? Paano yung Run to You? Run to you, wherever I go. Ha? Mali! Paano? Ano ba naman? Run to you, ako'y lalaban. Run to you, ako'y tataban. Gagan. Ay, dahil sa'yo yun. Ay, dahil sa'yo ba yun? Walang entry. Meron ako entry. Ano? Happy birthday, run to you. Alam mo, dito ka nga. Umayos na. Ang hirap naman on the spot. Oh, anyway. Sana nga lang. Siya na lang yung totoong entry. Oo. Masadahan mo nga kami kasi gusto ko malaman, yung pala yung niya na napalitan. Okay, go. Pinalitan. Pero yung chorus niya, same pa rin naman yung Run to You. Same. So, yung first stanza. Kaya po siya tinawag na Run to You out lyric version para hindi po ma-confuse yung mga tao. Kasi yung kay Whitney po, yun na po kasi talaga yung naririnig natin sa mga radio stations. Sige. I wanna run to you. I wanna run to you. Like I always did before. Come knocking on your door. I wanna run to you. I wanna come to you. But you're not there to run to anymore. Each day. Gusto mo yung pala yung original lyrics niya. Na binago. Oo, so ikaw na ang magre-revive ng song na yun, tama? Opo. Wow! Actually, siya revival. It's like, ito talaga yung original. So, parang naging single po siya. Oo. So, under what recording company? Sugar. Yeah, Sugar and Sons Entertainment. Local ba yun or sa abroad? Kay Chef Jing, of course. Kay Chef Jing? Ay, nakarang naman yung Mari Chef Jing. Hindi naman nagsasabi ko si Chef Jing. Sarili na palang akala ko nagbe-bake ka lang ng cake. Chef Jing. May ganyan-ganyan ka pala, no, si Chef Jing. So, bukod dito sa Run to You, ano pa yung ipinanalo mo sa Resback? Yung talagang nagpanalo sa akin is yung Chicago Med. Panalo sa akin talaga. Parang sobrang grateful naman ako sa lahat ng sumuport sa akin. Especially yung mga taga-TFC. So, ano nga yung Chicago Medley? You're the Inspiration, Glory of Love, tsaka Hard to Say I'm Sorry. Sample naman siya. Ano yun? In one song? Medley. Wow! Akala ko Just Once. Kilala ka din siya sa Just Once. James Ingram yun. Yun po yung sa yun po yung before talaga yung finale. Oo. Di ba kasi pipili lang ng tatlo, tapos yung tatlo kakanta ng medley. Di ba gano'n? At saka kaya Tito OG, nanalo siya sa Resback kasi medley yung kinanta niya. Pang showtime talaga yun. Showtime talaga? Oo, yung hello, medley people! Hayaan na natin siya, no? Pasada niya para mas magmarka sa mga netizen ang kanyang tingin. Yung Just Once muna kaya, Nay. Para ano? Ang baba nun. Talaga ba? Oo. Kaya mo nga yun eh. Just once over the rainbow. Mali! Ano ba? 5, 4, 3, 2, wala. Ayan, so pakinggan natin uli ang tinig ng isang MMG. Yes! Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. Lawayan.
Grabe. Ako hindi ako singer, pero alam ko yung magaganda yung boses talaga. Kaya lang, hindi naman hiningi opinion. Anyway, alam mo, yung tinig niya habang pinakikinig ko, parang James Ian Grande. Diba? Yung tinig niya. Meron ka pa bang ibang song? Ako pa ba? Ako pa ba? Ako pa ba sa puso mo? Ba't bigla na nagbago? Kay sakit isipin na wala ka na. Pag-ibig ko sa'yo'y tapat, ngayon'y di na naging sapat. Wala na akong magagawa, kundi ang palayain ka, sinta. Yan yung lagi yung pinakanta ng mga baby boy kay Josa, di ba? Pinapalaya siya lagi. Oo. Tapos sabi niya, promise mo sa amin na Mami Josa, bibigyan mo kami Tapos sinasagot ni Josa, ako pa ba? Buhay ko yan. Ang ganda nun! Oo, diba? So, sana sandali na-release lang. din yan. Oo. Matanong ko lang, ano yung sarili mong desisyon yung pagsali sa TNT or may naudyo? Nanalo na siya. Nanalo na. So, tinatanong na. Kaya abot mo sarili niya kasi kayo nagsabi niya hindi daw siya sumasali. Hindi daw siya sumasali. So, baka ako may nag-udyok sa iyo dahil nakitaan ka talaga ng potential. Actually, ako na po mismo sa sarili ko na, bakit hindi ko subukan? Parang, siguro wala ka palang naman ako. So, kung matalo, well, ganun talaga. Hindi naman palaging mananalo ka. So, sabi ko, subukan lang, try lang. Kaya, yun po, sinubukan ko po. At first, kung nanalo naman po ako, hanggang sa, straight 8 days. Wow. 8 days na panalo. Pero hindi po ako talaga... Straight 8 days? Opo. Hindi po ako dun sa Hall of Fame Hindi po umabot, pero okay lang yun. Pero okay lang yun, galing. Ay, hindi na appreciation lang Tito Ogie yun. Josay! Hindi daw niya kailangan ng jersey. Hindi kasi nakakatuwa yung mga gano'n. May babalik pa ang Kaya pinipigyan nyo ng Malaysia. Oy, sandali lang, may tatanong ako. Parang yung katimbre mo si Lloyd Umali. Oo. May nagsabi na ba sa'yo? Opo. Oo. Kung sakali mo, si Lloyd. Dami. Diba? Ikaw ba kinakanta mo yung mga awitin ni Lloyd? Yes, actually may isa siyang song na binanta ko sa taong na tanghalan ko. Bakit kung sino? Yun. Bakit kung... Ay, sige, ikaw na lang. Sino pa? Ay, ano ba, Josa? Josa! Nakakahiya. Di ba alam mo talaga sa bibig mo? Hindi lalabas sa bibig yun. Siralang po ako sa air. Di ba nilalabas sa bibig? Kululunukin ko. Grabe kayo. Kung na kayong kumanta. Hindi ba? Meron ka bang awitin ni Lloyd Umali na pinapasadahan mo lagi? Yun po. Yun. Sige nga, tingnan ko. Pipikit akuan. Okay nga. Titingnan ko lang kung totoo nga parang Lloyd Umali. Mula nang mawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay. Tanong nitong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ngayon ika'y biglang naglaho? Bakit ko? Sino ba ang siyang marunong magmahal? Ay siya madalas maiwanan. Nagkiralamang dahilan. Bakit ko? Ayan, oy, palampakan natin. MMG once more with you. Ang iyong imbitasyon sa kanila. Ayan, syempre, I would like to invite everyone this coming August 2, 2025. I'll be having my third solo concert entitled Codename MMG and at Samsung Hall SM Aura, directed by no other than Direct John Prats. Oh my God. Of course,
produced by Heavenly Desserts. Yes! Napakasarap ng cake. And of course, co-presented by District 1 and Essentials. Line produced by Cornerstone Concerts. Ayan. So maraming salamat. And for tickets, you can get them at SM Ticket Outlets and SM Ticket Online. Yeah. Maraming salamat kayo ha. MMG, mga kaibigan. August 2 sa Samsung Hall ng SM Aura. Yeah. At ano pa nga ba, MMG? Ang iyong laging inihihit song. Ayan. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Ikaw lang. Ba't kaya yung version mo? Yung MMG. La la. Ichika mo na dali. Ano mo siya? Chika mo na dali. Ayan o. Ang ticket niya ha. VVIP 6690, SVIP 55, 45 naman yung VIP. Orchestra 36 at yung lodge niya 25. Yung balcony 250. Yeah. Thank you so much, MMG. Ang ganda yung boses niya talaga na yung husky. Pag yung kay Josa, Hagar. Maloka. Chef Jen! Grabe. Alam mo, hindi. Ako din naman ni Loy ang boses ni MMG. Uy, hindi ko yan abot. Hindi ko abot yun. Hindi nga. Apat na taon na natin ginagawa ito. Ang nalagaling pa rin yung Martin. Tayo na yung buwan niya yung Audrey. Ang saya! Ang sarap, gaga.